Good day. Our verse for today can be seen in James chapter 1 verse 22. It is a challenge for all of us. Take note. It says on chapter 1 verse 22 from the King James Bible, "But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves." Malinaw na malinaw, nasabi naman niya sa Tagalog, pakinggan niyo po. Sundin ninyo ang salita, huwag lamang itong pakinggan, kung saan dinadaya nyo lang ang inyong mga sarili. Father God, i-bless mo ang mensahe nito para maigawad namin sa aming buhay at pagpalain kami sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, tuloy Pilipino naman tayo, Taglish naman tayo dito. So, napaka-importante po ng payo ng aklat ni Santiago. Isipin mo ilang taon na nung sinulat to sa mga Kristiyanong nabubuhay noon. Mga kapatid, kung talagang titingnan nyo yung aklat, sabi rito sa Ingles, sa verse 1, makikita nyo dito sa chapter 1 verse 1, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. Sa verse 2, sabi niya, "My brethren, count it all joy." So, sabi niya, my brethren. Kaya napaka-importante ng pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos na may faith at we accompany it with prayer, talagang mabe-bless ka. Magandang challenge to kasi marami ngayon nagsasabing Kristiyano pero hindi pala totoo. Ang tanong, tayo ba ay totoong mga Kristiyano? Kung ang iyong relihiyon ay humaharang sa turo ng Biblia, nagko-conflict sa turo ng Biblia sa kabuuan, hindi ka talaga sumusunod sa salita ng Diyos. Maraming excuses ang tao na pagka na may katuruan ng Biblia, ay hindi naman ganon kasi ganon maraming reason. Hindi mo napakinggan ang Biblia. Sabi nga rito sa King James Bible, ulitin ko, "But be doers of the word and not hearers only, deceiving ourselves." Verse 23, "For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholds himself and goes his way, and straightway forget what manner of man he was." Kung babasahin natin ulit yung Tagalog naman, ganito ang pagkasabi, mga kapatid. Sundin ninyo ang salita, wag lamang itong pakinggan, kung saan dinadaya niyo lang ang inyong mga sarili. Sapagkat ang sino man ang nakarinig ng salita at hindi ito ginagawa, para siyang isang tao o isang taong humarap sa salamin at tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Verse 24, tiningnan niya ang kanyang mukha at umalis, at hindi nagtagal, nakalimutan niya kung ano ang kanyang itsura.
Kung ating susuriin sa Ingles at Tagalog, napakasimple lang ng verse 22 hanggang 24. Pinaalalahanan tayo, hindi lang ikaw, hindi lang kayo, pati ako kasama, na binibigyan tayo ng paalala ng Diyos, lahat ng Kristiyano na nagsasabing siya'y Kristiyano, pinaalalahan tayo at pinakikitaan tayo ng analogy. Pag tayo pala tumingin sa salamin, di nag-ayos ka. Pag punta mo sa isang lugar, nalimutan mo na anak. Halimbawa, galing ka sa bahay, nagbihis ka, ang suot mo formal. Tapos nagpunta ka ng palengke, tapos ganun pa yung ugali mo, masungit ka. Sa tingin mo, hindi ka papansinin ng tao. Kung ikumpara mo yung masungit na gusgusin, pumunta sa palengke ng isang simpleng lugar lang, hindi yung shopping center, hindi mall. Basta nagpunta ka sa isang lugar, di ba awkward yung damit mo? Nalimutan mo, ba't ba ako nagsuot ng formal? Maputik dito. Dapat ang sinuot ko, maong. Hindi ako naka-Amerikana. Di ba napansin nyo? O kaya, kung ikaw naman ay gusgusin, o kaya sa pag naman gusgusin, informal, nagpunta ka ng mall, okay lang, no? Pangkaraniwang tao. Pero kung nagsuot ka ng punit-punit na damit, puro putek, nagpunta ka sa mall, nakakalimutan mo, sa tingin mo, respetuhin ka ng mga tao. Siyempre, hindi. Ganon din yung taong hindi gumagawa sa salita ng Diyos. Sabi sa Ingles, but be ye doers of the word. Pag may advice ang salita ng Diyos, gawin natin. Sabi nga rito sa Tagalog, sa verse 22, Tagalogin natin, sundin ninyo ang salita. Huwag lamang pakinggan kung saan dinadaya nyo lang ang inyong mga sarili. Minsan may mga bagay na minsan sa pakikihabilo, the way we speak, the way we talk, the way we interact, nakikita yung totoong ugali. May mga tao mukhang banal, pero pag nakahabilo mo, daig pa yung yung hayop, may ganung ugali eh. Meron naman, minsan naman may mga iba naman tao, kung natin mahilig maghatol, lahat ng nakikita niya, siya lang ang tama. May ganun, mag-ingat po naman tayo sa ganun. Pero masama rin naman yung taong ayaw niya kontrolin yung sarili niya. Hindi nakikinig sa salita ng Diyos, mapaghatol. May dalawang klase mapaghatol eh. Isang religyoso, nagbabasa ng Biblia pero iba ugali. May isa naman, hindi nagbabasa ng Biblia, masama rin ugali. Pero ito ang advantage. Kung ikaw ay totoong nagbabasa ng salita ng Diyos, sundin natin to. Magandang tip to. Ito ay hindi parinig. Ito ay aral sa salita ng Diyos na nasusulat. Sundin ninyo ang salita, huwag lamang itong pakinggan kung saan dinadaya nyo lang ang inyong mga sarili. Palasimba, simba na simba o samba. Hindi naman pinamumuhay. Paglabas, galit lagi. Lahat galit siya. Galit sa mundo. May ganun talaga eh. Kailangan kapatid, i-release mo yan. Simba ka ng simba, hindi ka naman marunong patawad. Wala palang kwenta yung reliyon mo. Minsan, nire-recite pa niya yung Our Father who art in heaven, forgive us our trespasses. Mata pobre naman. Mayabang. Di ba? Ano pa yung and forgive us our sins? Hindi mo naman ina-apply. Maraming ganyan eh. Kaya may bigat. Karamihan ng taong may sakit sa kidney, may sakit sa lungs. Alam mo kung ano yon? Alam mo kung saan galing yon? Laging galit. Kaya nagkakasakit ng ganung sakit. Minsan pag-aralan natin yun. Sabi dito sa Matthew
chapter 7, verse 21, sabi ni Jesus Christ, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa lamang ng kagustuhan ng aking Ama na nasa langit. Anong ibig sabihin to? Marami nagsasabi, pumupunta pa ng church, minsan active pa yan. Lord, Lord, Lord. Lalo na sa kabataan, mapa-adults, walang exemption yan. Sa mga magulang, palasimba yan. Pagpasok sa simbahan, bait. Paglabas, butangero pala. Excuse the Lord. Yung pala, mahilig manira ng kapwa. Oh. Iba pa dyan, pasto, bishop. Oh, pastor siya sa pulpito. Meron siyang church. Magnanakaw naman. Oh, mukhang pera. Ang Diyos niya, pera. Ang pinapanginoon niya, pera. Maingat po kayo sa taong ganyan. Mga religyoso. Galit si Jesus, pinarinigan niya yung mga religious. Actually, hindi parinig yun eh. Talagang dinerecho niya. Sabi nga dito sa Luke chapter 11, verse 28, ngunit sinabi niya, si Jesus, higit pa sa pinagpala ang nakarinig ng salita ng Diyos at iniingatan ito. Pero sabi sa ibang version, datapwat sinabi niya, oo, bagkos ang lalong mapapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Pag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, lalo na yung sinasabi ni Jesus, at sinusunod mo to, hindi lang para sumunod. Parang ikaw yung part ng Biblia. As Christians, we must be part or the extension of the Word of God. You are the living part of the Word of God. If you obey lovingly, hindi obey, pilitize, pinilit lang. Kaya mga kapatid, napakaganda talaga ng salita ng Diyos. I hope na bless kayo. Sabi nga rito sa Romans chapter 2 verse 13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang matuwid sa harapan ng Diyos, kundi ang gumagawa ng kautusan at ang mapapawalang sala. 2 verses is enough dahil devotion lang naman po to, pero napakaganda po talaga ng sinabi ng Diyos tungkol dito. Kaya kung English ang 12:13, pakinggan nyo sa King James Version. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Hindi lamang ang mga nakikinig ng kautusan ang pinawalang sala sa harapan ng Diyos. Kung hindi ang gumagawa ng kautusan, sila ang pinawalang sala. Sa simpleng Ingles, for it is not those who hear the law who are righteous before God, but those who do the law will be declared righteous. So, may action. Hindi lamang mental or cognitive, no? Way of listening. O hindi acting upon it. Kaya mga kapatid, this is a challenge na ang pinaka nakakatuwa dito, yung sinabi ni Jesus Christ sa 11:28. Ulitin ko ngunit sinabi niya, higit pa na pinagpala ang mga nakarinig ng salita ng Diyos at iniingatan to. Sa ibang version, ginaganap. Datapwat
Sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos. At ito'y, hindi lang nakikinig, ito'y ginaganap. Father God, bless those who heard this video and will apply into their lives. In Jesus Christ's name. Amen.